Isang linggo bago ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6, kausapin natin si House Prosecution Panel spokesperson Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay ng inyong programa. Opo, kumusta po yung kahandaan ng House sa prosecution bago magsimula itong impeachment trial? Well, handang-handa na po ang House Prosecution Panel. No? In fact, nag-aantay po tayo kung ano po yung kailan po ilalabas ng korte yung pre-trial order nila. Kasi dito po nagbabase kung magiging summation kung ano yung napag-usapan during the pre-trial conference at saka anong magiging aksyon ng korte patungkol doon sa mga request ng House Prosecution Panel. Tulad halimbawa, aside from yung mga pag-comment natin doon sa napag-uusapan doon sa pre-trial conference, meron din tayong inaasahan ng mga request na aaksyonan ng korte tulad halimbawa ng pag-open ng ITR box. Pangalawa na rin yung paggamit ng Pilipino at saka Tagalog bilang medium sa pagsasagawa nitong impeachment trial na ito. So, inaantay po natin yung magiging aksyon ng House Impeachment Court doon po sa kanilang i-release na pre-trial order. Kasi yan po yung magiging guide ng anong magiging flow ng actual na trial sa July 6. Nabanggit niyo po yung BIR box. Gaano ba kahalaga sa prosecution na mabuksan po ito? Mahalaga po ito dahil dito po natin malalaman kung ano talaga yung whole picture ng financial pictures pagdating po doon sa unexplained wealth. Dahil unang-una tingnan po natin kung magtatali yung kanyang declaration doon sa lawful income niya sa SALN at the same time yung binabayaran po niya na sa income tax return. Kasi ang Vice Presidente ay meron po siyang mga declared doon sa asset na may mga business interest siya. So tinitingnan po natin kung gaano po ito matali or gaano po ito ma-reconfirm halimbawa for example ng kanyang ITR. So yung kaninong during the pre-trial conference ang ninanais po sana ng House Prosecution Team ay ma-pre-mark to as pre-marked evidence clerical lang ito. Hindi pa naman ito pinag-uusapan yung admissibility ng ebidensya na to. So nakita naman po natin during the day when it was supposedly resolved by the pre-trial conference na mayroon po talagang opposition from the defense. Yes. Target daw po ng Senado na mapaiksi yung impeachment trial. Ano po masasabi niyo rito? Ito po yung magandang balita dahil unang-una, gininanais na naman talaga natin at ang taong bayan na tumuloy-tuloy na itong proseso na to dahil ang taong bayan kailangan talaga ng closure. Matagal na ho natin napag-usapan itong impeachment trial na ito, impeachment process na ito. So ang kailangan lang na makita ng ating taong bayan na itong latag ng kaso, yung latag ng ebidensya, para sa ganun ay magkaroon na po ng closure at malaman kung ano ba talaga itong mga charges at kung nilalaman itong mga ebidensya na to. Okay. So, the sooner we can hold the impeachment trial, the better for our people, for closure. Kasi constitution na po ang nagsasalita dito. At the same time, yung kapakanan po ng accountability na yung prinsipyo ng transparency and accountability, ayun naman po yung nakataya dito sa actual trial na ito. Okay. Paano ba yung magiging proseso dun sa paglilitis? Pagkatapos ng isang article of impeachment, pwede na magbotohan? Depende po yan actually kasi tinitingnan po natin doon sa pre-trial order pero base po doon sa experience natin nung nakaraang corona impeachment, ang botohan po is nung huling-huli na, nung naipresenta po ng lahat ng ebidensya at napag-usapan po ang lahat ng artikulo. So we don't I don't want to predict what will be the flow of the actual trial, pero based on our experience ay yun ang nangyari. Ang botohan ay dun sa huling-huling pinag-usapan na artikulo. So tinitingnan po natin anong magiging sinasabi ko nga sa iyo kanina, Rafi, na inaantay natin kung ano yung pre-trial order, ano yung nakasaad doon sa pre-trial order. Kung yung mga request ba din ng prosecution, ang defense ay mariresolve na ng korte at doon malalaman sa pre-trial order. So mas maraming malilinawan kapag lumabas na po ito. May mga common witnesses po yung prosecution at defense. Paano ba mangyayari dito dahil mauunang magpresenta ang prosecution, hindi ba? Tama po. So titingnan po natin kung magiging takbo. Kasi unang-una, may mga more than 30 plus na
potential witness po natin na sinubmit natin sa brief natin, pre-trial brief, na nandoon din sa kanilang pre-trial brief. So, in-anticipate natin baka gawin nila itong hostile witness, no? So, tayo naman ay ang House Prosecution Team naman ay nakalatag ang ebidensya, pati na rin yung magiging testimony nitong mga witnesses. So, nangyayari naman yan, Nangyayari naman yan na Rafi, no? Kaya nga po ang request din po natin sa korte ay para ma-specify yung purpose kung bakit ito na-admit ng defense na parte doon sa magiging witness nila, no? Kasi unang-una ang talagang purpose talaga ng pre-trial conference ay para i-simplify yung mapag-uusapan sa korte. So, Okay. tatanungin po natin kung ano yung purpose talaga, kung bakit sila inadapt as their part of their witness. Either we anticipate that these are hostile witnesses Opo. kasi tayo ay mapapresenta eh. Gaano isa po kahanda, yun. gaano kahanda itong mga witnesses na ito, gayong may posibilidad nga gawin silang hostile witnesses? Sa ngayon ang mga witnesses naman talaga natin sa is ang magi-invite naman talaga ang korte, no. Sila naman po yung magi-issue ng subpoena diyan sa mga korte. So ang very basic naman po at very specific yung kanilang magiging testimonya diyan patungkol doon sa mga specific allegations as contained in the articles of impeachment. Hindi naman yan lalabas doon sa expertise at knowledge ng mga magiging testimonya ng magiging witnesses dyan. So, sa palagay ko, pagdating naman doon sa kanilang expertise, experience, yung first-hand knowledge doon sa mga particular allegations under the articles of impeachment, mukhang may mastery naman sila at meron naman silang credibility to testify. Okay. At inaasahan niyong haharap na po sa impeachment court si Vice President Sara Duterte? Yun po yung sinabi. I think kung di ako nagkakamali, nasabi po yan ng defense na kung kinakailangan ay pupunta ang ating Vice Presidente daw. No? Pero sa atin talagang kailangan mas maganda na pumunta siya kasi it will send a message sa ating taong bayan na unang-una ay hindi lang po niya hinaharap personally ang itong mga charges na to, pero ito po ay pagpapakita din po ng respeto halimbawa sa proseso at sa korte, no, bilang isang institusyon na binigyan binigyan kapangyarihan ng ating konstitusyon na maglitis sa mga kasong impeachable offense, no. So tinitingnan natin sa aking kung tatanungin mo naman ako base doon sa mga na-experience natin before during the confirmation hearings ay hindi nga siya dumalo, pero sana kasi unang-una sinabi naman ng defense at ito naman yung magiging senyales, malakas na senyales sa taong bayan na harapin talaga niya, no. Hindi ba siya hindi ba siya i-require ng korte na dumalo? May option naman po no? May option naman po talaga ang respondent not to appear, no? Pero ang sinasabi po natin dito is it will probably send a strong message to the public that she's ready to face these charges kasi para yun ang sinasabi nila na handa sila sagutin yung mga kaso sa proper forum. Ito na po yung proper forum na ito. In fact, it was described in even more yung sinasabi po nilang pagsabi po nila, it was even described the way she would actually what you call this, face these charges na medyo madugo. Bloodbath. Sabi po nila bloodbath, no. So tinitingnan po natin yun kasi sa kanila po naman talaga nanggagaling ito. So in-expect natin that they will act on the assurance to the public that they have made. May nadagdag pa po ba sa mga inanunsyong private prosecutors na tutulong sa inyo sa impeachment trial? Meron po just now, nagkaroon po ng press conference ang dalawa po sa ating mga public prosecutors, si Congresswoman Laila De Lima, pati na rin po si Congressman Shel Jokno, at saka pinresitan po yung magiging parte ng private prosecutor. Dalawa po sila, si Attorney Attorney May, at saka yung na-presenta na po at nasabi po na isa sa mga legal spokesperson, no? Isa sa mga magiging spokesperson sa legal si Attorney J. Tolosa Jr. Isa po ba sa mga hinihintay niyong ilalabas sa order ng korte yung tungkol sa magiging bilang para ma-acquit or ma-convict ang busy lalo't si Senador Estrada ay suspended at si Senador De La Rosa ay nagtatago?
Hindi po natin sinali yan sa ating pleadings, no? Hindi po nasali ng House Prosecution Team pagdating po doon sa actual na voting. Kasi nga po, ang korte po talaga, constitutional issue po yan. Ang ating pong pinanindigan ay pagdating po sa mga constitutional issues, ang Korte Suprema po ang meron pong kapangyarihan Okay. na mag-interpret po nito. So, tabayan na po natin, antayin po natin kung anong magiging takbo nitong trial na ito. Pero sa palagay ko, Rafi, magiging isang emerging issue yan. Actually, it has already emerged, no? Magiging isa sa mga pag-uusapan yan, probably. No? Hindi lang ang korte, but even ang taong bayan. Pati na rin yung mga legal luminaries and former members of the Supreme Court, mga justices, no, former justices, ay mayroon din ho silang lumalabas na kanilang position regarding the required number of votes para ma-reach yung sound decision ng korte. Well, marami po tayong abangan, hindi lang sa mismong impeachment. Maraming salamat, House Impeachment Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong. Maraming salamat, Rafi, at mabuhay po kayo.